Yun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong update ngayon dito nga po sa sinampang kaso ng DOJ kay Sara Duterte. So, base po sa mga nabasa ko nga po, no, na research natin, na kung makukonvict nga itong si Sara, makukulong po siya ng 12 years. So, ang point natin dito, meron bang political will talaga ang presidente natin o kaya si Secretary Boying Rimulya na tuluyan na ipakulong si Sara? Kasi maraming rason mga kababayan eh. Una sa lahat, malakas yung ebidensya. Video niya mismo yung ebidensya. Di ba? At pangalawa, mamimihasa po si Sara pag siya po nakalusot dito. At pangatlo, alam na po natin na ilang beses na po binanggit ni Sara Duterte na siya po ay hindi mapagpatawad at gaganti po siya kay PBBM pag siya naging presidente. Okay, so pag-usapan natin yan para makuha natin yung gusto kong ipunto dito. So, ito, nabalita to kanina. Ano nga? Ayan, ito. So, sabi dito, no, Vice President Sara Duterte do sa Department of Justice na para sa unang pagdinig ng mga reklamo laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition. Okay. Inaasahan na maghahain siya ng kanyang counter-affidavit ngayong hapon. Okay. So, meron tayong copy ng counter-affidavit dito at napaka-bullshit nito mga kababayan. Napaka-bullshit po nito, no? Pero bago yan, panoorin muna natin yung grand entrance po ng prinsesa. Prinsesa Sara. So, tinan nyo to, Yung white. Ayan na, prinsesa! Diba? So, sana all may magandang sasakyan. Sana all merong bodyguard. Sana all tanga. Bigyan ng view. Upo ba? Hi, ma'am! Hi, ma'am! Any statement po, ma'am? Any statement? No, ayan, nakita mo, di ba? Sabi sa'yo, bobo to eh. Any statement, ma'am, any statement. Ang sagot niya, wala. Tapos sinarangan pa yung mga media. Tignan nyo. Hi, ma'am! Hi, ma'am! Any statement po, ma'am? Any statement? Wala. Wala, bobo ko eh. Ma'am, but you're filing na po your counter affidavit today, ma'am. Numbers. Oh, kita mo, di ba narangan kagad ng ano niya, no, ng security niya, no? So, happy na birthday pa. So, ngayon mga ka-Streetwise, no, tinan nyo to. So, actually, kumakalat naman online yung unang page ng affidavit ni Sara. Alam nyo, nakakatawa dito. Sabi niya, wala daw siya kasalanan. So, ito National Bureau of, NBI pala, no? NBI, tapos CCD, so DOJ, no? Sa DOJ kasi ito eh. NBI, sa DOJ yon. So, sabi dito, no? Basahin natin dito, Oh, I am the incumbent Vice President of the Republic of the Philippines. Ito malapit na sinabi niya. Okay, so sabi niya dito, I categorically deny the charges against me being accused of a criminal offense. Oh, so criminal offense kasi may kulong. May kulong talaga to. Oh. I am constitutionally presumed innocent even in these proceedings and not to dignify the complaint with a reply. Oh, when no evidence has been shown to support it. Pratinera talaga itong buhakan ng inang ito. No? So sabi niya dito, no, hindi daw siya magre-reply. Diba? Kung wala naman dong ebidensya na susuporta doon sa kasong sinampa sa kanya. Ay, nalinaw dito eh. Oh, I am constitutionally presumed innocent even in these proceedings need not dignify the complaint with a reply when no evidence has been shown to support it. Ano yung video na yon? Ano yung video na kumalat nun? Ano, hindi ikaw yon? AI ba yon? Ay, ano? Alam niyo, niloloko na lang kayo nito.
O Secretary Boying Rimulya, niloloko na lang kayo nito. Kung ganyan ang sagot nito, tuluyan nyo na to. Ano pang hinihintay ninyo? Tuluyan nyo na to. Actually, ito in my own opinion, kailan ba nangyari yung bandang November ata yun, no? November or October 2024. Tingnan nyo November, December, January, February, March, April, May. 6 na buwan inabot. Andun yung ebidensya, di ba? Andun yung ebidensya, 6 na buwan inabot bago nagkaroon po ng ng proceedings. So mabagal. Sabi ko sa inyo, tanga to no? Oh, ganyan ba abogada? Parang hindi abogada sumagot Oh, nevertheless, I welcome this opportunity to set the facts straight and to correct complainants, false allegations. So, clear my name. So, ibig sabihin nun, siya pa pala yung magko-correct dun sa mga complainant. Di ba? False allegation, clear my name of their baseless charges and spare out government and our people the corresponding waste of limited time, effort, and resources being caused thereby. So ngayon, ang sabi ni Sara sa number 3, ganito. Sabi niya dito, I welcome this opportunity to set the facts straight and correct the complainants. Correct complainants, no? False allegation. So ibig sabihin nun, yung complainant nito is NBI. At saka yung presidente, di ba? So ngayon, ang gusto ni Sara, ganito dapat yung sabihin ninyo. Iko-correct ko kayo. Hindi grave threat yun. Nagbobo talaga nito, no? So ngayon, tinan nyo to, Okay. So ngayon, ito yung video nun Ito yun So paano mo itatanggi na sinasabi mong baseless yung akusasyon na hindi ikaw to? Ano to, AI? AI ba to? Hindi, kasi ang sabi ni Sara, baseless daw po yung akusasyon, walang ebidensya laban sa kanya. Anong tawag mo dito? Sa security ko, kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag ako, patay BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo no joke daw mga kababayan. Actually, no, yung grave threat ni Sara, at ang di abogada to no? Alam niyo kung saan siya sumabit? Yung sinabi niyang no joke at nakipag-usap na siya sa hitman. Kasi una mga kababayan, no? Ito may nabasa ako dito Ano ba yun? Ito. Yan. Yung grave threats. Di ba? Any person who shall threaten another with the infliction upon person, honor or property or latter or his family of any wrong amounting to a crime. May nakalagay yan dito saan na ba yan? Wait Ito. Nakalagay dito If the threat be made in writing or through the middleman, the penalty shall be imposed in its maximum. Ayun nakalagay sa batas to. Kapag yung threat ay dinaan pa sa middleman, na yun nga po yung hitman na sinasabi nga ni Sara, yung penalty po talaga nun, dapat 6 years na pagkakakulong. So, ebidensya yung video, Sara, tapos sasabihin mo lang ebidensya. Alam nyo, bobo na lang po maniniwala talaga dito kay Sara Bobo na nga, gago, taranta, mga buwaka ng nyo. So, tingnan nyo mga kababayan, no? Tingnan nyo, So, mga November siguro nangyari nga mga November nga to. Alam niyo, tingnan niyo to Ito, isa ito sa mga interview niya dati. Sabi niya dito, nagsabi ang NSC na National Security Concern ang threat sa President. Pero apparently, they really do not consider a threat to the VP as any kind of concern. What kind of country is this? So, pagkatapos niya magbigay ng threat, bigla po siya magpapaawa. Bipolar nga ito. May saltik talaga sa utak to. So, tingnan nyo to Ito yung video niya national security concern ang threat sa president, pero apparently they really do not consider the threat to the vice president as anything of a concern. So, what kind of country is this? Hindi ba kaparte ng gobyerno ang vice president? Hindi ba ako binoto ng mga tao?
Hindi ba ako ang Vice President ng buong Pilipinas, ng lahat ng mga Pilipino? Are you taking legal action po, ma'am? Hindi sila talaga to, no? Kasi ang point dito mga kababayan, ito yung point eh. Yung threat po sa presidente, kumalat po sa buong Pilipinas yun kasi si Sara mismo yung nag-grave threat. O, di ba? Ngayon kung ang concern ni Sara, bakit yung grave threat daw sa kanya ay hindi daw pinapakalaman ng National Security Council? Ang tanong dito, wala naman kasi acknowledge na na may threat sa'yo. Hindi katulad ng ginawa mo sa presidente na on public, kita ng buong mundo. Kaya nga sabi ko nga mga kababayan, no, kailangan tuluyan na to. Tuluyan na talagang ipakul si Sara kasi nga po criminal offense nga po itong ginawa niya. So ang tanong dito, tutuluyan ba talaga ng presidente? Tutuluyan ba talaga ng DOJ? Kasi tandaan nyo mga kababayan na tulad na sinabi ko nga kanina, pag ito nalusutan ni Sara, mamimihasa po yan. Diba? Pangalawa, lalaki po ulo niyan. O pangatlo, gaganti po yan. Sinasabi na ni Sara sa mga speech niya nitong mga nakaraan lang na dapat panagutin si Marcos doon sa ginawa doon sa tatay niya. Wala naman nila magdabatas doon sa pagpaparesto kay Digo pero kailangan daw managot ni Marcos. Pangalawa, sabi rin po ni Sara Duterte nung December na hindi daw po siya marunong magpatawad. So gaganti po ito. So kung hindi niyo po papakulong ito mga kababayan, kung hindi po ito papakulong ni Marcos at ng administrasyon po na to, babalikan sila nito 100% itagayo sa bato. Gaganti po yan si Sara. And by the way, dito na natin makikita talaga, no? Kung talagang paninindigan to ni PBBM. Kasi tandaan nyo ito yung sinabi ni PBBM nung nung November din. Oh, saan na ba yun? Ito tayo. Ferdinand Marcos Jr. break his silence on VP Duterte's tirades and threats. O, no? Ang katotohanan na hindi dapat itokhang. So actually ito yung video ni PBBM dito. No? Panoorin natin to ha. Tinan nyo to. Tangpi ko na si PBBM dito nung panahon na to. So ang tanong dito, nakalimot na ba si PBBM? Huwag naman sana, no? So, tingnan nyo to. Ito yung video niya. Ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Yan ay aking papalagan. O, di ba? Sinabi ni PBBM yan, ipapalagan niya to. So, ang point ko lang dito, no, mag-iba po kasi papalagan sa pananagutin. Ito nga, di ba? Ito baka sabihin niyo, magalit na naman kayo sa akin. Magkaiba kasi yun. Pag pinalagan mo lang. Kung pananagutin mo, dapat panagutin mo. So ano bang dapat may magagalit na naman sa akin dito. Kasi magkaiba yun eh. Kasi mga kababayan, kapag pinalagan mo, sabihin nun, pinalagan mo lang. Pero pag pananagutin mo, ano ba sinasabi sa batas natin? So sabi dito, no, ito yung ginasa kay Sara, inciting to sedition, the penalty of prison correctional in its maximum period and fine not exceeding 400,000 pesos. Oh. So prison correctional mga kababayan, 6 years. Sorry, ito pala. 6 years. Ito pala yung binabasa ko, sorry. Yan, 6 years. Oh. Sa ano pa lang yun sa inciting to sedition pa lang yun. 6 years. Okay. So ngayon, pagdating po sa ang nakalagay po sa grade, ganoon din. Prison correctional din po ito. Oh. So dahil nga po sa pinadaan ni Sara sa middleman or doon po 6 years ulit na pagkakakulong ito. So in total 12 years. So pag si Sara po na-guilty po sa kaso po na to, 12 years po siya makukulong. So ang tanong dito, kaya bang panagutin? Kaya bang tuluyan ng administrasyon po na to si Sara Duterte? Kita nyo naman yung sagot ni Sara eh. Hindi ito totoo yung mga bintang eh. Wala raw siyang sasagutin kasi wala man daw ebidensya. Nandun yung ebidensya, video niya mismo yun. Ginagawa lang tayo ni Sara. So, dapat panagutin po ito. Di ba? Oh. So, yun mga ka-streetwise na so kayo po na pumasabi nyo nga po dito.
Sasagot ni Sara Duterte na wala daw ebidensya. So yung video ata AI. AI yung video, hindi ako yan. Pupuno. So yun, so comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre dyan po sa Team Replay, palike, pa-subscribe. Kung yun naman kalabisan, pa-share na din po ng video po na to. So thank you mga streetwise. So kita na lang ulit tayo. So susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.